dumating na ang kamalasan ni Tambaloslos, mga kababayan, dahil finrace na ang kanyang mga ari-arian. Kinagat na siya ni Boying Rimulya at ewan lang natin, mga kababayan, kung totoo ba talaga. Pero ang kanyang mga bank accounts, mga kababayan, hinarangan na. Pero sa tingin natin, kulang yan eh. Magkano nga lang ba ang salin nitong si Tambaloslos? 1 billion, 2 billion, 3 billion? Isang buong bahay! Ay, hindi nga isang bahay. 2 bahay, 3 bahay ang pinagsidlan ng pera, mga kababayan. Diba? Ang sabi ng 18 Marines. So kahit pa siguro i-freeze itong kanyang mga ari-arian, mga kababayan, at kanyang mga bank accounts, andun pa rin yung mali-maletang pera. Yan ang habulin mo, Boying Rimulya, gayon pa man. Isa na itong karma sa kanya, mga kababayan. Kung totoo man lang ang kanilang itong kanilang pagtugis, di umano, dito kay Tambaloslos, mga kababayan. Pero, nasaan na ang warrant of arrest? Yan ang tanong din natin, mga kababayan, dahil itong pinalabas si Martin Romualdez, is-recorded na ito na video. Paano kung nakatakas sa ito, mga kababayan, dahil pinatagal pa nila? Disgrasya. Pero panoorin niyo po, Frozen na ang nasa mahigit Frozen! 80 assets na nakapangalan at konektado kay Leyte 1st District Representative 80 assets? Isalin niyo na rin yung asset niya sa media, di ba? Sa DZMM, sa ABS-CBN. I-place niyo din yun para hindi na makapang mga kababayan, intriga. Martin Romualdez. Ayon sa freeze order ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, 25 bank accounts at 10 insurance policies ang nakapangalan. 25 bank accounts. O AMLA. Siguro trillion, mga kababayan, ang transaction yan eh. Dahil kay VP Sara nga, mga kababayan, umabot daw ng bilyon. How much more ito kay Romualdez, mga kababayan? Trillion yan. Sa dating speaker, 27 bank accounts, 10 insurance policies at isang investment account naman ang nakapangalan sa business associate at frat brad nito na si Jose Raulito Paras. Jose Raulito Paras. Sino yan? 2 bank account, 7 property account at isang real estate property naman ang nakapangalan sa Golden Pheasant Holding Corporation, ang kumpanyang itinuturo ng 2 anonymous Senate witnesses na lumabas sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Sana nga lang baka temporary lang yan. Yung dati, mga kababayan, di ba, nag-issue sila ng freeze doon sa mga sangkot daw di umano sa flood control. Na-unfreeze na! In-unfreeze din kalaunan, mga kababayan, hindi na natin nalaman. Baka kunwari lang din ito. Joint account ni Romualdez sa ilang bank accounts nito. Yan yung asawa niya, na si Congresswoman Yeda Romualdez at 2 anak na sina Maria Bella Gabriel at Yeda Marie Daniel. Lahat ng ari-arian yan. Sa freeze order, may probable cause para sabihing related sa plunder, direct and indirect bribery at money laundering ang mga naturang assets. Kabilang sa mga basehan nito ang mga pagdinig sa Kongreso, ang testimonya ng mag-asawang Diskaya. Akala ba natin hindi ang mga Diskaya? Hindi qualified. Ngayon, ginagamit. At mga referral ng Office of the Ombudsman sa AMLA. Mananatili ang freeze order sa loob ng 20 days. 20 days lang pala. Akala natin panghabang buhay na. Muling magsasagawa ng hearing ang Court of Appeals kung kailangan ba itong i-modify, i-lift, o i-extend. Baka kunwari lang lang din, mga kababayan, para kunwari nakapag-freeze sila. Maniniwala na ba tayo dito sa mga mambubudol na to, mga kababayan? Kampo ni former House Speaker Martin Romualdez ang pagbuo ng isang independent body para imbestigahan ang kanyang pagkakadawit sa flood control. Nanawagan na siya, mga kababayan, na bumuo na naman ng another commission like ICI na naman. Para mag-imbestiga sa kanya. Ay, nako. Ito, mga kawatan na to. Mga kababayan, choosy pa. Demanding. Nagnakaw na nga kayo, tapos mag-demand pa kayo ng korte, gumagawa-gawa dyan ng korte, mga kababayan, na siyang hahawak sa inyong kaso. Scandal. Di pa man daw kasi nag-uumpisa ang investigasyon ng Ombudsman, tila may desisyon na raw ito laban sa kanya. Narito ang agenda report ni Joash Malimban.
Ipinto ni late 1st District Representative at former House Speaker Martin Romualdez ang investigasyon ng Office of the Ombudsman sa kanya. Sa request for Tapos? inhibition na inihain ng kanyang legal counsel, hinihiling ng kongresista na itigil ang kahit na anong preliminary investigation na isinasagawa. Itigil lang, para lang itigil ang kasal. Wow! Oh. Ayusin niyo ang mga drama ng ninyo. Office of the Ombudsman. Pagdidiin nito, may preconceived position na raw ang ombudsman sa mga ongoing na pagsisiyasat at maging mga potential investigation. Dati nga ang sabi ni Boying mga kababayan, 'di ba? Ang nakikita lang daw nila kay Martin Romualdez is negligence. Civil case lang daw. Tapos yun, biglang, plunder na lang natin. Baka maabutan ka pa ni Sara o baka ganyan mga kababayan Mabuti na ngayon na natin tatapusin dahil kag si Sara na, wala ka lang Dahil takas. sa mga public statement nito tungkol sa pagkakadawit kay Romualdez sa flood control scandal. Kabilang dito ang pagtawag umano ni Assistant Ombudsman Miko Clavano kay Romualdez bilang Master Plunderer sa isang press conference noong Master April 16. Plunderer. Kaya hinihiling ng kampo ni Romualdez at Ay, yan mga kababayan, at impartial Sobrang daldal kasi. Mahina, mga babagal mga kababayan. Nauuna ang mga daldal. body na makapagsasagawa umano ng investigasyong malaya sa kahit anong bias o prejudgment. Wala pang opisyal na pahayag ngayon ang Office of the Ombudsman. Para sa agenda, Joash Malimban, Scholar. News Channel. Lolokohan lang kayo dyan. Hindi nakamaleta pero nakakahundaw ang Wah. kickback delivery ni Sino dating yan? DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kay dating Senador Bong Revilla. Ayan, nakakahon. Si Bong talagang naging sacrificial lamb kababayan Narito ang agenda report. Kalaban John kasi ng mga Manalo, Rimulya sa Cavite mga kababayan sa politika. mula sa Sandigan Bayan. John, ano na ang latest sa bail? Pero bahala siya, bahala yan. Wala tayong pake dyan mga kababayan. Sa totoo lang. Pinky, tumistigo na nga dito sa Sandigan Bayan 3rd Division si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Kaugnay pa rin ito sa hinaharap na kasong malversation ni former Senator Bong Revilla at iba Yan, parang na lang si Boying dyan mga kababayan Parang, di ba, mukhang bata yan ni Boying mga kababayan. Baka si Boying ang nagkukumpas niyan, si Bernardo. accused. Kabilang na rin ang former DPWH Assistant District Engineers na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Pasado alauna ng hapon, dumating dito si Bernardo at Bernardo? umamin ito na 3 beses siyang nakapag-deliver ng commitment o kickback kay Revilla mula 2024 hanggang 2025. Ito'y Yan si Bernardo mga kababayan. Hindi niya sinasabi sinasabi sa publiko na ang kanyang amo kasabwat din. Ang kanyang amo si Bangag Yusek yan ni Bangag. Hindi tayo maniniwala. Mga testimonya na. Ginagamit lang yan mga kababayan pag-ipit sa selective lang yan kanya. bilang proponent nga itong si Revilla Nagiging tool yan mga kababayan. project. Kabilang na itong umano'y 92.8 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan na nung ininspeksyon mismo ng Sandigan Bayan 3rd Division Justices ay nakita nila na wala nga nakatayong estruktura dito. 125 million pesos umano ang unang inilagak ni Bernardo para kay Revilla na nakalagay sa 6 na box at isang bag. Kasama raw niya ang kanyang driver na si Isko de la Fuente nang mangyari ito. 250 million pesos naman ang pangalawang na-deliver na nakalagay naman sa 13 kahon at hinatid ng katiwala ni Bernardo na si Nino Garcia. 125 million naman ang sinasabing third delivery kay Revilla na nakapaloob sa 3 kahong hinatid uli nila mismo ni De La Fuente. Ayan na. Wala na itong takas si Bong Revilla mga kababayan. Magbubudot ito sa kulungan. 25% na commitment ang napagkasunduan umanong matanggap ni Revilla ayon kay Bernardo mula sa mga proyekto. At paliwanag din ni Bernardo, kinausap siya ni Revilla para i-follow up kay former DPWH Secretary Manuel Bonoan ang listahan ng mga proyektong naispondohan ng dating senador. 3 listahan nga raw ang pinasa ni Revilla para maisama sa proposed projects ng DPWH sa General Appropriations Act. Pag-amin din ni Bernardo, matagal
opisyal ng kalakaran sa DPWH ang pagkubra ng kickbacks mula sa infrastructure projects ng gobyerno. Si At Bongo. alam din umano ito ng mga district For the second time around, nadulas sa the same banana peel, mga kababayan, si Bong Revilla. engineer dahil sila rin mismo ang naghahatid ng kickbacks kay Bernardo. Ang mga naturang kickback nagmula umano sa mga bayad ng mga kontraktor ng proyekto. Bukod kay Bernardo, tumistigo rin ngayong araw si dating DPWH NCR Regional Director General. Dahil mga baboy na yan, mga kababayan, no? Sila Alcantara. Wag nang, yan, mga kababayan, bigyan ng immunity, grabe ang nakulimbat, bilyones, tapos nagsauli lang ng milyon. Kung saan inamin niya nakatanggap siya ng 1 milyong pisong pasasalamat o itong tinatawag na token of cash mula Grabe, sa no? mga kontratista. Pasasalamat. Ito ay sa bawat proyektong na ipapatupad. Samantalang tayo, mga kababayan, bawat sentimo, importante sa atin dahil sa krisis ng panahon. Sa kanila, pasalamat lang 1 milyon. Wow! Ang DPWH District Engineer ng North Manila. Ito rin ang naging dahilan kung bakit kinailangan niyang magsoli ng pera sa Department of Justice kung saan nasa 130 million na ang kanyang naibabalik mula sa 150 million na hinihingi sa kanya. Tinanong din ng korte si Opulencia kung hanggang saan ang naging partisipasyon niya sa pagbibigay ng commitment o kickback sa mga opisyal ng DPWH at mga project Kickbackers pa more! Sagot niya sa korte, siya lang daw ang nakikipag-coordinate tungkol sa delivery ng pera. Itinatawag niya umano ito sa mga district engineer at nakikipag-ugnayan para itakda ang araw at oras kung kailan ito ihahatid. At tinatanggap umano ito Grabe pala mga district engineers, no? na katiwala nga ni Bernardo. Sa basement parking ng Diamond Hotel Anya, binabagsak ang mga Oo. kickback Yan mula mga kababayan, February matagal, hanggang March noong matagal na yan sinasabi ni Lacson daw. Track nga daw ang sinaani pinagdadalhan, mga kababayan, sinisidla ng mga pera. So bakit si Lacson na shut up, mga kababayan, ang kanyang dyan, investigasyon? Bakla talaga? Pero hanggang doon lang daw ang kanyang alam sa nangyaring kickbackan at hindi niya alam kung paano nakuha itong mga kickback in the first place. At ito ay isang bagay na pinagtataka at tila kine-question ng korte. Kaya hindi rin napigilan ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson at Associate Justice Carl Miranda na paalalahanan itong si Opulencia sa kanyang tungkulin bilang isang state Opulencia. witness na magsabi ng pawang katotohanan sa Ay, nako. First of all, they are liars na. Tulad din ng mga tumistigo sa mga naunang bail hearing, hindi na iugnay ni Opulencia si Revilla doon sa questionableng proyekto sa Pandi, Bulacan at wala raw siyang personal na kaalaman sa umano'y pagiging proponent ni Revilla. At lahat ng kanyang alam ay nagmula kay Bernardo na siyang nag-uutos raw sa kanya na alamin ng status ng mga proyekto na inilista at siguruhin din yung pondo ng mga nasabing proyekto. At idiniin din ni Opulencia kanina na mga proyekto lamang sa National Capital Region. Ayan, tatakip pa ng mukha. Ang sakop ng kanyang Habang nagnakaw sila, pakitang proud na proud sa kanilang mukha. Andun nahuli na at takip na agad. jurisdiction kaya wala rin umano siyang Buti naman si Bong hindi nagtakip dahil lahat naman siguro kakilala si Bong Revilla. kinalaban sa Coastal Control Project sa Pandi. Bong! Oh, amazing stories! Nasa almost 11 hours yung itinagal ng bail hearing ngayong araw na nagsimula 8:30 pa kaninang umaga at katatapos lang nito as we speak. At kanina naabutan natin na napalabas ng courtroom si Revilla. Bong at ang Revilla. kanyang, legal counsel na si Attorney Riody Anthony Balisi at ayon sa kanyang legal counsel ay confident daw sila na mapapawalang sala Diyos ko, Lord. si Revilla dito sa mga hinaharap niyang Ewan lang natin na kung talagang yan si Bong, mga kababayan. Ang dami na Kung talagang guilty, mga kababayan, dapat na managot. Enough is enough. And then, dapat hindi lang si Bong, mga kababayan. Gusto namin, Marcos talaga. At si Romualdez. akusasyon dahil lahat daw ng sinabi ni Bernardo kanina ay kumbaga tinawag niyang nasabi lang daw dahil andun na siya sa korte at kailangan niyang magsalita at kailangan niyang may maitiin dito nga sa kinakaharap na or sa usapin na Bakit si Bong lang ang madidiin na mga kababayan na politician?
Yan si Bernardo, kay Marcos yan nagre-report control scandal sa bansa. At kaya din umabot ng ganun katagal yung bail hearing ngayong araw dahil inexhaust na rin talaga ng Sandigan Bayan 3rd Division itong ginagawang hearing dahil ngayong araw na dapat ito magtatapos dahil inaasahang magdedesisyon na itong korte sa mga bail petition na inihain ng mga akusado. At yan muna, pinakahuling balita mo Kakalabas na naman, no? dito sa Sandigan Bayan. Balik sa'yo, Pinky. Napakahaba Scholar. na, Joan. 8:30 at kakatapos lamang ng hearing para sa bail nga ni dating Senador Bong Revilla. Hindi lang siya na marami pa sila Sabi mo, tapos na yung hearing para sa Confident na si Bong na makalaya. Ang gusto natin mga kababayan makita yun sino ano talaga, no? Sa Tingnan natin ito kay bail Tambaluslos mga kababayan. petition at magdedesisyon na ang mga justices. Yes, that is correct, Pinky. So aabangan natin sa mga susunod na araw kung i-a-approve ba ng korte itong mga bail petition ng mga akusado sa kaso kinaharap nila ngayon dito sa Sandigan Bayan. Maraming salamat sa iyo, Joan Manalo, nag-uulat. John! Alam mo, Doc Lorraine, Dito tayo mga kababayan ha. Talakayan. Pinaka Eric at Doc Badoy at saka etong ginigipit ngayon mga kababayan na si Mike Defensor. tama yung binakgit ni Doc Lorraine kanina na, of course, yung administrasyon, they're using and wini-weaponize nila lahat. Pero mapapansin mo, merong in particular na agresibo na nagpapakita ng talagang, ito gigipitin ko to. And I think si Attorney Melvin Matibag ang isa sa mga yan. Yes. Ayan talaga, marami nang kinasuhan sa atin sa ang NBI, maraming tinitiktikan. I'm sorry yung NBI na karamihan dyan nagagalit. Ang NBI na Yes. karamihan dyan nagre-reklamo. Okay? That's Ayaw true. nila ito nangyari. Yes. And kailan nga, di ba yung kay Kong Pulong, meron din silang dapat gagawin doon at biglang nag-mobilize yung mga taga Davao. So in particular, dito sa kaso ko, itong si Attorney Matibag, recently napapansin ko, sunod-sunod ang kinakasuhan sa atin. Hindi ata naiintindihan ni Attorney Matibag o ni Melvin na ang binanggit ko kanina, na ang politika may mga certain parameters yan. Kung kahit nasa gera, meron tayong food. Meron tayong pinagbabatay na laban. Pag isinama mo na yung pamilya, yung asawa, yung mga pribadong negosyo, yan, masama yan, going beyond. And again, hindi ang buhay natin, sabi ko nga kanina, may tumawag sinabi ko sa kanya, siguruduhin mo lang na kung hindi kami makulong, mapatay kami lahat. Kasi definitely, gaganti at gaganti yung mga kasamang pinahirapan niya, yung mga kasamang ginipit nila. And more than that, itong mga empleyado. Grabe yung mga empleyado. Can you imagine, nagtatrabaho ka, wala ka namang alam sa politika. Yung iba nga doon na, to be honest, may isa ata kami, 2 empleyado na parang BBM pa talaga sila. And of course, hindi ko pinapersa, kanya-kanyang opinion. O ngayon, anong ginawa nila? Walang trabaho yung tao. Yeah. Balitain kita, Congressman Mike. Hindi man kasi magiging bulldog ang aksyon at parang asong ulol kung gumalaw itong si Matibag kung hindi yan iniutos at pinoprotektahan at kinukumpasan ng mas mataas sa kanya. And I don't think so it's the DOJ level. I think it's Malacanang, it's Marcos at ang asawa nito na ganon kabangis at ganon katapang at lakas ang loob ni Matibag para gumawa ng abusado na hakbang at mga katarantaduhan sa pag-ikot at paggamit sa batas. Do you think it all goes back? Itong katarantaduhan at pananagutan ng halos state terrorism ang ginagamit sa ilan. Selective lang sa iyo, sa KOGC noon at ngayon kay Matibag, NBI, at siya ang taga-bulldozer. Do you think it's Marcos' call pa rin? Alam mo, Eric, hindi ko masabi in particular kung sino ang gumagawa ng call. May mga hinala ako, may mga naririnig ako. Nung araw kasi nung panahon ni Erap, ganyan din ginawa sa akin Pinipit ako, lahat-lahat pinipit ako. Yung mga pulis noon, lumapit pa sa akin, nagsosorry. Ang sabi ko sa kanila, hindi, kalimutan nyo na yan. Alam ko naman, nagamit kayo. Yung isa nga doon na appoint na Chief PNP, lumapit pa sa akin. Sabi niya, hindi daw siya may kasalanan. So ang point ko, kahit na yung mga pulis na yon at the time that they had so much power, kontrolado lahat, di ba? Titirahin ka namin, may issue kami sa'yo, gigipitin ka namin. Etong kay Melvin Attorney Matibag, eventually malalaman natin kung sino yung nag-uutos talaga. Eventually, parang itong flood control,
napaka-swabe ng galaw nila. Ngayon, lumalabas na lahat eh. Sino nag-deliver ng pera, saan dineliver, anong address. So, ganun lang yan. No? At makikita natin lahat yan. Also, Ma'am, go ahead. also Sec, no? The reason na tinatamaan ka, because I told you before, di ba? Nagulat kasi ako that you started being very vocal, di ba? And then ay pinapansin ko na galing naman na communicator talaga. I told you, you're amazing communicator talaga kasi very brave, very articulate, ganun. So in other words, kaya ka tinatamaan kasi very effective ka. You're inspiring a lot of people, diba? So, and I think that the primary intent is to silence you, to Yes. scare you into silence, diba? Siguro hindi matutuloy ito, pero nananakot sila. And I spoke to Julie earlier, and I asked her, "Are you going to be now silent?" And they said, no, like you said, no, we're not. And I want to thank you for that kasi grabe na itong si Matibag kasi, no, hindi niya tinitignan yung nangyayari kay Martin Romualdez ngayon, 'di ba? Na dati just a few months ago, just a year ago, hari si Emperor siya, 'di ba? Kung lumakad, laki-laki ng siya na kahit sinong dumaan sa daan niya magiging prime minister siya, 'di ba? Lahat he'll cut everybody down to size. Now where is he now, 'di ba? So Matibag, umiikot ang mundo, okay? Kaya nga. Can you imagine, Doc Loreno, yung binanggit mo? Kung sinabi lang niya sa 18 Marines, magpa-file si Ombudsman, tulungan nyo kami, ayusin natin yung delivery kay Martin Romualdez. Sino Yeah. itutulong doon? Yeah. Diba? Yeah. Tama. Lahat ng ganito. Pero itong ganitong galaw, medyo iba to. And ang NBI is a National Bureau of Investigation. Supposedly, ang ina-attack niyan is yung mga crimes, no, na national, no, not just the local crimes, not just the petty crimes. Kailangan talaga tingnan niya yung mga malalaking problema ng kriminalidad. And parang pag winepolize mo yung ganyang enforcement agency, walang magagalit dyan yung mga kasamahan mo. Tama. Talagang magagalit ang mga NBI dyan. Yes. And nung interview pa lang namin, alam mo, Doc Lorena, talagang lapitan na sensya na po or hindi ho kami yan, no, mga ganyan. Pero ngayon na naman na bini-weaponize at pinopoliticize, naku, biruin mo, nakalagay pa yung mga pangalan ng raiding team. Diba? Nakalagay yung panggigipit nila sa mga tao. Iipitin mo yung mga tao sa nightclub, iipitin mo yung, assuming yung mga customer service officers, yung mga nagmamanager doon, wala nang trabaho ngayon eh. Bigyan yung trabaho mga yan. Di ba? I mean, okay lang, tingin ko, pero gigipitin nyo, tapos walang sweldo. Paano yung pagkain ng mga bata? Now, you're looking at all the nightclubs. Ilan yan? Itirahin nyo lahat. Yan yung, hindi yan illegal Walang, kumbaga, it's not illegal. And gigipitin nyo, maghahanap kayo ng butas sa kanilang lahat. Kasi pag gumanap ka naman ng butas in anything, kahit na yung isang bahay mo, pinatakbo mo yung city engineering, hahanap sila ng problema. Kaya nilang gawin yan eh. Anything, they can always find a problem. Sabi nga ni Eric, pwedeng taniman kung sino man lang gusto nilang i-attack. And I think that's wrong. Kasi sayang yung agency. Which brings me to my second to the last question kasi alam namin, Congressman Mike, birthday ng bunso po ninyo and nadisturbo po namin yung family gathering and event para sa pamilya at sa anak mo. May search warrant ba ito, Congressman Mike, ang mga operations nila? At kasi kung may search warrant ito, mayroon po yung deponent na ginamit na nagsasabi na may trafficking dyan. Were you able to get this information? And are you privy to discuss that? No search warrant. No search warrant. Kasi nakita ko na yung NBI report nila eh. In fact, it was posted by them. Sila mismo yung nag-post eh. Walang search warrant. Kung nantaan lang nila doon, sabi na entrapment operation, ginather nila lahat, kinuha nila lahat ng details sa mga nila. Grabe. So, Ganun lang. madidismiss ito at Congressman Mike, Ma'am Lorraine, hindi ko maniniwala na lahat ay bobo at walang paninindigan sa Department of Justice. Madidismiss ito sigurado, Congressman Mike, pati sa korte at mananagot dito si Matibag. Kasi pag nag-apply ka Congressman Mike, Ma'am Lorraine, ng search warrant, may deponent yan. May magsasabi na may krimen na nagaganap, may witness silang bitbit. So kung ganon, para pala itong grade na, kunwari, in flagrante delicto, kalukuhan naman yon na parang doon na ang ebidensya mismo, dumating sila at nasaksihan nila. Ang galing naman. Ganon bang nangyari, Yes. Congressman Mike? Exacto ka, Eric. Inoperate nila, Wow. in-entrap nila yung mga tao, and then they gather the information. Doon sa isang kumpanya, meron silang search warrant.
no? And indicated kung ano yung mga kailangan nilang kunin. Wala din sila nakita, no? And then, yun din, in-attack nila, sabi nila, isasara nila. So, ito yung nangyayari at ginagawa nila ng NBI under Attorney Matibag. Hindi ko nila lahat again, no? Matituloy yung mga taga-NBI, I know na alam nila itong nangyayaring to. And sayang, again, yung Bureau, dahil sana sa gitna ng krisis, yung sana mga nagtataas ng presyo ng bilihin na illegal, yung mga middleman na nag-hoard para mas mataas ang presyo, yun sana yung gawin nila sa ngayon para makatulong sa taong bayan na huwag tumaas yung bilihin dito sa ating bansa. Pero hindi. Ang inatake nila yung mga kalaban sa politika. Sek, so yung kasi very visible ka, 'di ba? You nag-headline, ikaw yung nagfa-frontline sa maraming mga events na nagsasalita against yung flood control, yung plunder ni Marcos, 'di ba? So, tapos mukhang yung sinabi ni Eric, no, mukha namang maraming mali na sa procedure, etc., etc. Pero yung nakikita ko kasi biglang media operations, malaki dito. Malaki talaga yung media operations. Talagang frontline siya, ganun headlines, etc., diba? So, the other intent is to humiliate, diba? And to strike fear, not only in your hearts, but in the hearts of every Filipino. Pag nagsalita ka, tingnan nyo si Mike Defensor, nagalaw namin, no? Sino ba kayo? Diba? Kung si Mike Defensor nga, nagalaw namin, lalo pa kayo, diba? Na ordinaryong mamamayan, diba? So, napakahalaga na hindi kayo not blinking, you and Julie, diba? Tuloy-tuloy, na walang natatakot dito. So, can you comment on that? Yeah. Ay, hindi mo naman, Doc Lorraine, yung 18 Marines, nagsabi na every 3 times a week may delivery, minimum 500 million, 1 billion. Nandyan, 18 Marines. Hindi, wala kang nakita sa headline, di ba? And then, anyway, later on, nag-headline. Si Baste, I think, yun ang isa sa mga nagalit sila because si Baste is now heading the coalition. And then, nakita nila na one of the 3 organizers was myself. Ako yung tumutulong para ayusin. So, yun ang kinagagalit na. So, talaga tama ka, Doc Lorraine, na wow, human trafficking sa isang lugar na alam naman ng lahat na walang human trafficking, ginipit nila yung tao, tapos headline nila, number 1, I think it's also to humiliate me. Yeah. No, to humiliate me. And Julie. And Julie. At takutin nila yung involved sa akin in one way or the other. And takutin nila lahat ng mga kasama natin. Bakit hindi kami nagbiblink, Doc Lorraine? Again, I would credit that to my wife. Siya yung matibay dyan. That's true. Siya yung nagsasalita and I respect her position kasi kung siguro siya lang, kung ako lang, hindi ko alam. Baka siguro sabihin ko, sige, truce muna, no? Truce tayo and yung huwag din tirahin yung pamilya ko. But ayaw ng wife ko eh. No? Sabi niya, you have to do what you have to do. Kong Mike, pare-pareho tayo dito, we credit our spouses. Yes. Kasi silang gang, asawa niya, asawa ko, ganun din, no, go. Kung ano yung pinaglalaban mo, pinaglalaban nating lahat dito, buong pamilya, walang umaatras dito. And in fact, nung na-detain kami ni Eric, no, I told my children already, nag-usap kami noon, no, na anything can happen. Anything. This is Marcos murders, diba? Na pumapatay ng tao yan. I'm ready, I said. Are you ready? And then they said yes. So I like it. I love it that I saw very clearly my husband and my children na walang pagkakaiba. So, and that's why I was talking to Julie early today and I was so inspired by her answers. So, in silangging, ganun din, di ba, Eric, no? Kapag kasama mo, bit-bit mo silang lahat eh, di ba? No? Pag medyo may natatakot, medyo mahirap, no? Yeah, Congressman Mike, final na namin ito na pagtanong sa'yo kasi dapat maalala ni Matibag at alam ko maalala mo ito, Ma'am Lorraine and Congressman Mike, ganitong ginawa ng FBI sa panahon ni Joe Biden. Nilulusob ang mga simbahan, walang warrant, kinukumpiska ang mga properties, hinaharas pati simbahan, including ang KOJC, more than 300 churches. Ngayon, bumalik si Trump. Lahat ng ginawa nila, pati ang Attorney General's Office, binalasa. At ngayon, pinapanagot sila. At malamang doon patungo yan. Ang pattern sure na yun. Matibag. Sigurado yun. Sigurado yun, Congressman Mike. And I believe... Di ba, Eric, si Kong Mike, no? Tignan mo na lang si Martin Romualdez. Tignan nyo na lang yan. Yeah. Tama si Digong. Sabi niya lahat may hangganan, no? There will be a day of reckoning for everyone. Melvin Matibag, okay? Yes. And that brings us to your last message and your paninindigan dito, Congressman Mike, kasi alam namin na madidismiss ito. Hindi kami
kami mga abogado, pero we have basic understanding and grasp of the operations of law. Klarong-klaro at hindi bobo at hindi tanga at hindi duwag ang mga taga-Department of Justice. At alam natin na ito ay makikita nila at babalansihin nila ito sa tama at makatotohanan ayon sa batas, hindi sa pambabraso at kabulastugan na uri ng pagpapatupad kunwari ng batas. Your final message to this challenge that goes beyond you and your family, and this is a challenge now that must be understood by the people. Go ahead po, Congressman Mike. Una sa lahat ka Eric, Doc Lorraine, nagpapasalamat ako sa inyo kasi kung wala kayo na mga kasama natin sa pakikibaka, sa paninindigan, mahirap. No? Mahirap magsalita dito sa gitna ng sitwasyon na kung tahimik ka, may maleta ka pa nga eh. Kung tahimik ka, masagana yung sitwasyon mo sa buhay. Pero lahat tayo, hindi na tayo makapayag dun sa nangyayari eh. Naniniwala ko na marami ng Pilipino at nakikita naman natin to sa mga lumalabas sa social media, sa mga survey, nagalit talaga doon sa nakawan. And ito rin yung ating pananaw eh. Ito rin yung ating paninindigan na umabot na tayo sa punto na talamak na masyado yung nangyari sa ating bansa. Na bukod doon sa nakawan, nung magsalita na yung mga tao, ginigipit na. Pinapatahimik, ginigipit, kinukulong, kinakasuhan. At ito yung sa atin ngayon. Tayong tatlo. May mga kaso tayo, tuloy-tuloy yung pagkaso na sa atin. And nagpapasalamat na lang ako yung suporta ng ating mga pamilya, kanya-kanyang pamilya at suporta ng ating mga kaibigan. Yung mga kaibigan natin kayo na nandito sa laban. Ang mensahe ko lang ho sa sa administrasyon, particularly kay Attorney Melvin Matibag at tingin ko malinaw naman yan kay Doc Lorraine, kay Ka Eric, ang politika may hangganan. Yung paggamit mo at pang-aabuso may hangganan. Pagka yan ay hindi mo ginamit ng tama ang iyong posisyon, babalik yan sa'yo. Babalikan ka ng mga ginipit mo, ng mga pinahirapan mo. Sana wag siyang umabot sa gano'n. Sana may magkaroon ng pagbabago, pero yan talaga yung mga nangyayari. Pangalawa, sa ating po mga kababayan, ako po ay patuloy na nananawagan sa ating lahat na magkaisa po tayo, kumilos po tayo. Hindi na po para sa atin, hindi po para sa ngayon, pero sa kinabukasan ng ating mga anak. Pagka po yung pondo ninakaw sa PhilHealth, baka ho balang araw walang pang-ospital yung mga anak natin, yung apo natin. Yung pagka po yung pondo kinuha sa subway, imbis na po parang Hong Kong, Japan tayo, si Ma'am Lorraine nasa Japan, madali, bumiyahe, ang hirap dahil yung pondo ninakaw. Pagka ho yung pondo hindi natin inalagaan, pagka umulan ng malakas, akala natin may flood control, malulunod tayo at nabaha tayo. At ngayon may krisis na sana gamitin yung pondo para sa langis, sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, wala ko tayong pondo at patuloy tayong nahirapan dahil nga yung pondo ninakaw, imbis na tulungan tayo. Natatawa ko, Doc Lorraine, Ka Eric may kausap lang ako na isang tao nung isang araw. Sabi ko, totoo ba na nung panahon ng COVID, mas maayos pa kaysa ngayon? Alam mo, sinagot niya ako, sabi niya, opo, at least nung panahon ng COVID, nilalalayan kami ng gobyerno at yung bilihin, kaya namin. Ngayon sabi niya, wala nang alala yung gobyerno. Yung bilihin pa ho, tumaas na tumaas, parang walang pakialam sa amin. So, yun po, Doc Lorraine, Ka Eric, maraming salamat sa pagkakataon magpaliwanag. Hindi lang po huli natin to. And sa atin po lahat, mabuhay po ang ating bansa. Mabuhay ang Pilipino. Mabuhay po kayo, Congressman Mike. At mabuhay po si Ma'am Julie. Happy birthday to your daughter, kay Juliana. Maraming salamat. Mag-ingat. Okay, Ma'am Lorraine. Nakasama po natin si dating congressman, dating secretary sa gabinete po ni former President Gloria Macapagal-Arroyo, ang ating kaibigan at katuwang sa pagsusumikap na reformahin ang gobyerno natin at isulong ang tamang pamamahala, si dating Congressman Mike Defensor. Ma'am, walang warrant of arrest, walang search warrant, walang deponent, basta na lang pumasok gamit ang mga armas. At kunwari, nakita nila may krimen, boom, kaso kaagad. Mas malala pa ito sa tatay, Ma'am Lorraine, ni Bongbong, kasi kay Marcos Sr., gumagamit pa siya ng ASO at PDO. Arrest, search, and seizure order na kunwari ay mayroong papel. Or PDA, Presidential Detention and Arrest Order. Ito wala. Talagang grabe ang kahambugan at pag-akyat ng hangin sa ulo ni Matibag na ito, Ma'am Lorraine. Parang si Diwata, si Nicolas Torre.
Sa KOJC ganun din. So wala ding search warrant, pero hindi lang nag-search, nag-drill pa siya, 'di ba? Naghanap ng heartbeat doon. Binasak talaga yung complex na maayos. So yun yung napakabigat ng kamay ni Bongbong Marcos, no? Pinagbubuhatan ng kamay ang mga Pilipino, lalo't mga Pilipino na naghahanap buhay ng tahimik, 'di ba? Ng kagagandang mga pamilya na maayos, na hindi mga magnanakaw katulad niya, walang drogista sa kanila katulad niya, walang, 'di ba, walang sinungaling katulad niya, no? Nananahimik ng tahimik, ang nabubuhay ng tahimik ang mga Pilipino, pero dahil ang nakaupo ay ganyan, pasista, abusado. Yan, tapos yan sila Melvin Matibag. Alam mo, nakakalungkot kasi NBI nakatrabaho natin yan during LCAC. Opo. Ang sarap-sarap katrabaho ng NBI, no? Sila Director Eric Distor. Correct. Yeah, that's right. Ang galing-galing na. Tapos ano siya, 'di ba, no, na I'm pretty sure kasi very professional yung pagkakakilala ko sa NBI no, na hanggang ngayon siguro, no, and I really pity them. Kahit yung mga sa buong gobyerno naaawa ako kasi nakatrabaho natin. I was a public servant also. Tapos nakita ko na the vast majority of public servants are honest, hardworking, yung joy for public service nandyan. Pero kasi nandyan si Melvin Matibag sa NBI, bulok, 'di ba? Lahat sila kailangan sumunod, 'di ba? Pero meron diyan hindi na siguro, wala talagang respeto diyan sa taong 'yan, no? Talagang kaya nalulungkot ako, Eric, talaga sa nangyayari sa Pilipinas. Kahit dito yung sa CPP bumabalik na naman, 'di ba? Ayan na naman, right? So